Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ngayon si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Jewel. Maraming salamat po sa inyong mensahe sa ating bagong series on the Book of Psalms. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga tanong? Sa abot ng aking mga kaya't biyaya ng Panginoon. Okay, para sa ating unang katanungan, pag may tao o bagay tayong kinagigiliwan, nagiging bukang bibig natin ito. Kung hindi natin bukang bibig ang Diyos, ano ang maaaring dahilan nito sa ating buhay? Naku, napakagandang tanong yan, Joel. Alam, sa totoo lang, maraming pwedeng dahilan. Hindi naman ibig sabihin na parang lumayo ka na sa Diyos. Kanya lang, may mga umagaw sa iyo ng pansin na kung saan yung focus mo nawala, hindi na na-focus sa Diyos. Kasi kung ang sentro ay ang Diyos, talagang nagiging mo siya, kasiyahan ng puso mo. Kaya ang tanong nga hindi yung yung bukang bibig kundi ano yung nagpapasaya sa puso mo talaga. Ano yung nagpapamangha sa'yo. Diba? Kasi kapag namamangha ka sa Diyos, hindi ka matitigil sa pagkikwento tungkol sa kadakilaan niya. Ayun. Kaya hindi naman to tungkol sa pakiramdam, kundi tungkol sa katotohanan kung sino si God. At para naman po sa ating ikalawang tanong, paano ko madedevelop ang tamang respeto at pagkamangha sa Diyos sa mga panahong hindi ko ito nadarama or sa mga hindi magandang sitwasyon? Ayan. Katulad na sabi ko kanina, hindi ito nakabatay sa pakiramdam. Nakabatay ito sa katotohanan kung sino si God. Kaya tama yung sabi ni A.W. Tozer, na ang pinaka-importanting bagay sa tao ay yung ano yung naiisip natin tungkol sa Diyos. Kasi kapag dakila ang Diyos sa atin, makapangyarihan, talagang naintindihan natin yung kanya, kung sino siya, parang hindi importante yung nararamdaman mo Yung paintindihan mo, wow, ito pala siya. And yet, ito ang kanyang pakikitungo sa akin. So, yung katotohanan, yun ang magtutulak sa atin sa tamang pakiramdam. Ayan. At para naman po sa ating huling katanungan, sa pagsisilbi sa Panginoon, minsan hindi may iwasan na makompliment or mabati tayo ng mga taong natutulungan natin. Paano tayo magre-respond dito sa paraan na hindi natin makukuha ang glory sa Diyos? Ayan. So, yan din ay totoong nararasan ng maraming tao, no? Yung iba-iba kasing tugon, yung iba ina-absorb nila yung glory, no? Na like, oo, talaga magaling ako, parang ganyan. Pero siyempre sa labas hindi. Yung iba naman fake yung humility naman, na parang hindi ako yan, si Lord yan. Pero sinasabi sa loob nila, sana ulitin yung ganyan. No? Pero yung talagang pagpasabi, una, katulad, si Paul, nag-appreciate siya So, hindi masamang tanggapin yung appreciation, just thank you, pero i-redirect mo ito sa Diyos ulit. Parang wag mong kunin. It's like si John the Baptist, 'di ba? Sabi niya, let him be increased and let me be decreased. No? Parang bagamat ina-acknowledge siya kung sino siya before the Lord, ina-acknowledge siya rin na hanggang dito ako, lahat ng glory sa Kanya. Ayan. So, it's an intentional na pag-redirect ng ating isip at puso na, Lord, sa iyo lahat ng kalwalhatian. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!